Yeah. Kahapon, hiyang-hiya naman ako sa sarili ko na may mga congressman kagaya ni Barber sa nakaupo. At napakapoderoso na akala mo ay dinuduro niya isang batang maliit na pinapahiya niya, sinisigawan, tinatakot. At lahat sila, si Acop, si Suarez, si Abante, si Fernandez, si Adjong, lahat sila pinagtulungan. That's why tamang-tama yung sinasabi mo kay Eric. This is a kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. But literally, yung mga mukha nila, mukhang mga kangaroo. Exactly. Ano ba, mukhang kangaroo talaga yung... Galit na lumuluwa ang mata na parang tutuklawin si... May mga kuko dito. Gusto kang gano'n no? Ha? But it's a kangaroo court. Attorney Mark, hindi po ba kayo nagkakaroon ng isang pag-iisip na bakit ganito nakababa ang inabot ng Kongreso na ang mga taong invited as guest, walang kasalanan naman, pero ayaw mag-cooperate sa design nila na idiin ang mga Duterte, bastusin ang mga Duterte, kaya nila dinidiin at pinapahiya. The way kahapon nila tigo ni Barber si Colonel Grijaldo. Naawa ako, attorney, isang active police officer ito. Walang takot itong mga congressman sa Quadcom. Jabang tapang, parang okay lang silang umabuso sa kanilang kapangyarihan kasi somebody na nasa likod nila. Ayan. Yun yan. Claro. May godfathers nila sa likod. Kung sino yan, alam nyo na yan. Alam nyo na. So may godfathers nila sa likod na yun ang nagdepensa sa kanila, yun ang nag-push sa kanila na gawin yan. So somebody instructed them. Wala ito, para itong drama lang to. May director na nasa likod. Itong sila Barber, sila to? Si Adjong, si Abante, si Acop. Ito yung mga actors. Mga actors. Mga actors lang yan. But may director sa likod. Alam nyo na yun. May director. Mga actor to. I don't know kung may malaking talent fee. Ayun. Yung mga pagiging actor nila. Talent mo tawag doon? Talent fee. Professional prosecutors. So may mga talent fee. Itong mga actors to. For example, yung congressman ng Santa Rosa, sino to? Si Dan Fernandez. Actor talaga yan. Actor yan. So yung ginawang actor, then yung iba, nadamay na pagiging actor. Klaro Actors yan. So may director sa likod. Hindi lang director kasama Eric. May producer sa likod. Ayun. Alam niyo na po. Alam niyo na yan. At yan po ay pananagutan nila dahil alam ng taong bayan kung sino ang nagkokontrol ng administrasyon. So yung mga paninigaw ni Barber. Sinisigawan niya kahapon Drama yun. Drama yun. Parang isang eksena sa movie. Na sinisigawan niya isang police. Pakita niya na very powerful siya. But bakit niya ginagawa? Mabait naman na si Ace Barber. Kababayan ko yun eh. Bakit ginawa niya yun na parang siyang unang kinakatakutan, parang sobrang tapang. Parang matun. May talent fee siya. May director siya sa likod. May producer siya sa likod. Klaro na ha. So ito lahat na ito design. Halimbawa, ito kahapon. Dinudurog si former Customs Commissioner Fildon. Yes. Daw ayaw niya pangalanan at i-identify ang nagpapasok ng mga worth 6.4 billion na shabu na nakalagay doon sa parang mga magnetic lifters saka yung sa pipes. Tama. Okay, na na-recover sa Valenzuela yung iba. Ngayon, simple na naman ang tanong ng taong bayan. Kilala nyo naman ang gusto nyong idiin dito, ang tinatawag nyong Davao Mafia. You were referring kahapon, itong si Luis Tro, abogada man ito, pero gustong magpa-show up din kahapon. Kilala mo naman, gusto mong idiin si Congressman Pulong Duterte, si Attorney Manscarpio, na asawa ng Vice Presidente, si Digong, si Michael Yang, si Bongo, sino pa? Hindi pa ilan nyo ng kaso. Bakit nyo pa kailangan mag-focus ng TV, mag-oratorical performance, mag-declamation performance? Paulit-ulit na lang. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, you are not the court. Bring all your evidence and testimonies at mga testigo nyo. Dalhin nyo sa korte. Punduhan nyo at kapitalan nyo sa inyong mga abogado at ipanalo nyong kaso sa korte. Then, period. Huwag nyong gamitin, na sabi ni Attorney Mark Tolentino, isang malaking production para sa mga gimikan at arte ang inyong Quadcom. Attorney Mark, ayaw na nilang punain dahil ito ay pang-iinsulto sa integridad at sa dignidad ng komitiba at sa kanilang mandato sa batas na may right sila mag-imbestiga. Please. Tama. Yes, may right naman talaga mag-imbestiga. Hindi yan issue, hindi natin tinatanggi that mga congressman, they have the congressional power
to conduct investigation but only in aid of legislation. Klaro. And may limitasyon. In aid of legislation, ha? May limitasyon ang power ng mga congressman to conduct investigations. Una, they should respect yung mga resource person. Basic yan. Respeto sa resource person kasi yung pagpunta nila doon, hindi yan mga akusado. Pinapunta sila Magandang punto. bilang bisita, hindi boysita. Magandang punto yun. Bisita, pagpunta mo sa Congress in the investigation, hindi yan criminal investigation na sigaw-sigawan mo. In fact, ang judge ka, Hindi niya ginagawa ng judge. hindi ka nigawa ng judge yan kasi ang judge give high respect sa mga akusado. At patas At dapat. patas. So, yung pagtawag ng mga congressman sa mga resource person, ang kailangan bigyan sila ng respeto ang kanilang constitutional right na doon. And second, they should not be treated as an enemy of the state, Yun. but as a guest. Guest nga. Guest sila, bisita. Pag bisita ka, Eric, ano bang gagawin mo pag may nang bubisita sa bahay niyo? Nirespeto natin. Ina-accommodate natin. Bigyan mo ba ng kape? O syempre. O sisigawan mo ba? No. Di ba? Sapagkat hindi naman bastos si Colonel Grijaldo. Ang kultura ng mga Pilipino, we are a hospitable people. Very hospitable tayo. Sa mga bisita natin, that's why yung mga foreigners gustong pumunta sa Pilipinas. Exactly. Bakit gusto nila pumunta sa Pilipinas? Kasi ang mga Pilipino, Very welcoming. ganon. Pag nakita nila ang kongreso natin ganyan, ay iba pala ang Pilipino. Hindi Grabe pala, pala mga bastos. bastos na tayo. At mga congressman Oo, pa. yun ang nangyari. So, Attorney Mark, oo. ito, may gusto kong hingan ka dito ng opinion. Yan. Sinasabi ni Colonel Grijaldo, siguro sa naburyong na siya sa pangbubuliglig sa kanya at pangbabastos at kahit ilang libong i-contempt siya, ganito na ang sagot niya. Sabi niya, I stand by my statement under oath that I made in the Senate and I invoke my right against self-incrimination. Inuulit-ulit niya lang yun, Attorney. Tama po ba at may karapatan siyang gawin yun? Yes. That's part of the Bill of Rights, yung tinatawag na right against self-incrimination. Iba kasi ang right against self-incrimination in a criminal case compared sa civil cases or sa mga legislative investigations. Ang criminal cases, you can invoke right against self-incrimination from the moment that you are called to testify. Pwede pala yun. Yes. Wala pang tanong. Pinatawag ka palang mag-testify. Narinig nyo, ha? You can already invoke right against self-incrimination in criminal cases. That's why yung mga akusado in criminal cases, hindi pwedeng pilitin na magtestigo. Because in criminal cases, the right against self-incrimination mag-umpisa from the moment that the accused is called to testify. What about in legislative procedures? In legislative investigation and in civil cases, right against self-incrimination only is available from the moment that an incriminating question is asked. Yan. From the moment that an incriminating question is asked, you invoke right against self-incrimination. What about if you just refuse any question even though it is not categorized or may not appear example, as incriminating? May tanong si congressman. Yung tanong na yan, pwedeng gamitin yun laban sa iyo. Kung sagutin mo yan, pwedeng gamitin laban sa iyo. You can invoke right against self-incrimination. Kasi nakita ko sinasagot naman ni Colonel Grijaldo pag tinanong siya, ito ba ay ikaw ay naggumawa ng ganitong statement? Yes. Yes or no? Yes. Pero pag tinatanong na siya sa contents ng kanyang affidavit, ang sagot niya, standard. I stand by my statement under oath issued at the Senate and I invoke my right against self-incrimination. Tama yun. siya. Tama yun. Kasi ang tinatanong sa kanya, ang contents ng Tama affidavit. yung problema, itong mga congressman, hindi mga abogado, so hindi nila alam ang konsepto ng right against self-incrimination. Klaro, ha? Hindi naman ibig sabihin na nag-invoke ka ng right against self-incrimination, guilty ka na. Hindi. You are just protecting your constitutional right. At dapat kilalanin yan. Yes. And that is high guaranteed. Di ba sinasabi ko? Resource person's right, constitutional right should be respected. One of the constitutional right of the resource person is a right against self-incrimination. Klaro mga kababayan, ha? Yan. So, ang dating kay Akop na insulto siya dahil gusto niyang pigain Ganon din si Suarez. Hindi siya dapat may insulto. Kasi alam ni Akop yan, abogado siya Alam ni Akop yan na yung right against self-incrimination is one nakalagay doon sa ating Bill of Rights na one of the regulator or nag-control or nag-regulate
sa pag-aabuso ng ating government. Klaro tayo, mga kababayan. Gagamitin yun, yung right against self-incrimination sa mga posibleng pag-aabuso ng mga congressman. So hindi nagkamali at wala sa paglabag sa kanyang pagtatanggol sa karapatan niya against the process na ginagawa sa parang korte na pag-imbestiga sa kanya against Colonel Grijaldo. Wala siyang pagkakamali to invoke his right against self-incrimination and to stand by na kung anong nakasulat sa affidavit niya, yun na yun. Right nga yun eh. Hindi nga privilege yan eh. Kasi right, bilang isang Pilipino, Karapatan. guaranteed yan ng ating saligang batas. Yes, right nila yan. Iba ang right, iba ang power. Power yung mga congressman to do that. But yung power na yan can be controlled by the Bill of Rights. Claro. Yung power nila is the power to conduct investigation in aid of legislation. Yes, hindi natin question yung power ng congressman. But yung power na yan is subject to the Bill of Rights to avoid abuses. And one of the Bill of Rights is yung tinatawag na right against self-incrimination. At Attorney Mark, hindi pa sila nakontento. He was already cited in contempt last December 14 and up to the present, si Colonel Grijaldo, I believe, personal kong opinion nito, Attorney Mark, is still illegally detained for the last 5 weeks. Wow! So, from December 14 to December 21, nakadetine pa siya. Hindi ko alam bakit hindi sila nag-apply for petition for habeas corpus and para magkaroon ng order ang korte na ilabas na siya. Hindi ko alam sa kanyang legal team. But attorney, ito ang tanong natin sa iyo. Itong patuloy na pang-aabuso, lantarang pagbaliwala sa proseso ng batas, that even among their colleagues, si Attorney Congressman Marcoleta nagsabi na that ang mga kasama ko sa loob ng Kongreso are acting as if they are above the law. And they are not respecting the due process of law and they want to be engaged in lawlessness rather than respecting the law. At yan ang aking ikinagagalit at ikinababahala. Ang power kasi, yung mga Bill of Rights kasi kasamang Eric, yun ang mga karapatan na nag-control sa ating government. Kasi kung wala yan, anybody can arrest a person. Anybody can detain a person. May mga limitasyon ang ating government. At yan ang nangyayari ngayon, attorney, sa Kongreso. Pag napagtripan ka nila, Pwede kang ikulong. kinukulong Ang nila. worst dyan, hindi ka pwede mag-bail. Bakit, Diba? attorney? Kasi hindi ka pwede mag-bail, pwede ka mag-file ng Habeas corpus, but discretion ng court yan. Pag bail kasi, discretion din nila yan kung i-granted ka nila ng bail. At Kasi, least may option ka to bail. Oh, yes. Sa criminal cases. yes. Dito wala. Wala kang bail dyan. Oh, delikado pa Kasi rin ito. kung mag-bail ka, I don't know kung papayagan ka ng speaker, mag-bail. Unang korte. On court. Ang court, normally, ang ibibigay nila, habeas corpus. Habeas corpus. Ordering you to, ordering the Congress to na palabasin kasi it violates yung constitutional May right ng isang punto ka, akusado. attorney Mark, no? Dahil hindi sila korte at pinapakulong ka, hindi ka makapagpiyansa dahil hindi naman court proceeding Tama. at hindi naman sila court jurisdiction. Walang May bail. punto. Walang So, hindi bail. ka makapiyansa. Kaya umiwas at tumakas talaga si Atty. Harry Roque sa kanila. Otherwise, walang buwan siya makukulong. Ganun yan. Ganun yan. Paano pag nag-adjourn pa sila sa June, doon ka pa makakalabas? Doon pa lang. So, kailan yun? So, ilang June. buwan ka doon. Kasi you can be detained until the next session. The So, next session, mag-break sila. until adjournment. So, Adjournment will be June. June ka pa pwede nila kulong dyan. Ganon? Yun yan. So, Di ba kapabuti? Will Colonel Grijaldo have the remedy? Bakit hindi siya nag-file ng habeas corpus? depende sa kanyang May abogado kasi siya dapat. Mas maganda mag-file siya ng habeas corpus and i-allege doon yung mga pang-abuso kasi iba kasi 5 weeks yung na power, if you're in power kasi kasama ang Eric, lalo na yung mga nandyan na busog, hindi nila alam makinig. Hindi nila alam makiramdam. Hindi talaga. Hindi nila alam gamitin ang kanilang puso na maawa naman sila sa taong na detain dyan. At naggugustuhan kong sinasabi mo hindi nila kinikilala itong sinasabi ni Atty. Mark Tolentino na sagrado ito sa konstitusyon. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Very at basic yan po ay basic at sagrado. Tama ba, Atty. Mark? Very- Hindi yan pwede gawin mo lang na Sagrado yan. oo, ito ngayon na nangyari kay